Inabsuelto naman ang Sandigan Bayan 2nd Division si dating AFP Chief of Staff, retired General Lisandro Abadia sa kasong perjury. Hinatigan ng Anti-Graft Court ang petisyon ni Abadia na ibasura ang kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nag-ugat po ang kaso sa aligasyon na nagsinungaling si Abadia sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth noong 1993 at 1994. Pero ang naproduce na dokumento ng prosekusyon ay pawang mga photocopy lang. Naisampa ang kaso laban kay Abadia noong 2005, panahon kung kailan nakaupong ombudsman si Merceditas Gutierrez. Samantala, nagbabala ang Food and Drug Administration o FDA sa posibleng panganib sa kalusugan dulot ng pagtuturok ng glutathione bilang pampaputi. Saksi si Rafi Tima. Sa paghahanap ng ilang Pilipino ng paraan para pumuti, sumikat ang capsules ng glutathione, isang antioxidant na nagpapabagal sa pagkamatay ng cells ng katawan ng tao. If they want to have a glutathione injection, we tell them na ang whitening is a side effect of glutathione. But first and foremost, it is an antioxidant. Of the many people na nag-undergo na glutathione, for us, wala pa ako talagang nakita na side effect. At ngayon, nauuso sa ilang kababaihan ang injectable glutathione na dahil direktang itinuturok sa katawan ay pinaniniwalaang mas mabilis makaputi. Pero babala ng Food and Drug Administration, hindi raw nila aprobado bilang skin whitener ang injectable glutathione. Posible raw kasing may negatibong epekto ito, lalo na kung mataas ang dosage. Ayon sa FDA, posible raw itong magdulot ng pangangati ng balat, pati na ng Stevens-Johnson syndrome at toxic epidermal necrolysis, mga sakit sa balat kung saan nangamamatay ang mga skin cell at nagdudulot ng paghihiwalay ng layers ng balat. Maaari rin daw itong magdulot ng matinding pananakit ng tiyan, abnormal thyroid function at kidney dysfunction. Sa mga kapsulo iniinom na forma ng glutathione, napababa na raw ang dosage nito kaya kinakaya ito ng katawan. Salungat daw sa mga injectable na madalas ay mataas ang dosage. Delikado rin daw ang mismong pagtuturok kung gagawin ng mga taong walang training para rito. Posible ito magdulot ng impeksyon, sepsis, embolus o transmission ng nakakahawang sakit tulad ng hepatitis at HIV/AIDS. Si Dr. Jean Marquez aminadong totoong hindi aprobado ang glutathione bilang pampaputi. Gayunman, ayon daw sa Philippine Dermatological Society, wala umanong nakikitang negatibong side effects sa paggamit ng injectable glutathione. Says here, a recent systematic review of randomized controlled trials that investigated glutathione supplements for various medical conditions was conducted. There were no reported adverse events in the 9 randomized clinical trials included in this review, whether for intravenous or oral supplements. Hinimok ni Dr. Marquez ang FDA na maglabas ng pag-aaral na magtutuldok sa mga katanungan kaugnay sa negatibong epekto ng injectable glutathione sa kalusugan ng tao. Ako si Rafi Tima, ang inyo saksi. Saksihan mamaya. Pagpapalabas ng malalaswa at violenting pelikula sa mga bus, mahigpit ng ipagbabawal. Sa Showbiz Saksi, mga Pilipinong kasama sa cast ng latest installment ng Pirates of the Caribbean, kilalanin. At sa Sports Saksi, Philippine Ascals maglalaro ng exhibition game sa Iloilo. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.